o yung anumang observations ng COA, ang mga taong bayan po interesado po dito sa mga confidential funds. Okay? At kung paano ito ginamit. Kung ito ba ay sumunod doon sa guidelines. Okay? Yung joint guidelines. So, may I therefore move, Madam Chair, to subpoena duces tecum Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin for today's video, BP Sara at COA sinubpina na ang mga dokumento na kung saan ay kinu-question nga yung 125 million na nagastos ni BP Sara sa loob lang ng 11 days. At pati na yung DepEd guys, pinapasubpina na kung paano niya ginastos. Alam naman natin na ang DepEd ang pinakamalaking budget sa lahat ng departamento ng ating bansa. Ang alam ko nasa 750 billion yan guys. So yun na nga, dahil nga after 1 year, di ba? Maalala nyo nung pumutok ang balita, mga ganitong panahon din yan, budget hearing lang din. So sino mag-aakala, di ba, nung panahon na yon talagang kampante pa itong si BP Sara, dahil nung panahon na yon ay kampi lahat sa kanya, di ba, lalo na yung BBM administration. Pero nagkagulatan na nga nung biglang parang bumaliktad ng pagkakataon at sinisita na nga siya. So nangyari, parang baliktad na ngayon. At itong si Franz Castro na ACT Party List, di ba? Talagang siya yung bumusisi dito, sila Arlen Brosas at Raul Manuel, yung mga Makabayan Black. So ngayon guys, nag-motion siya dahil hindi masagot ng COA sa hearing kung anong naging resulta nila, di ba? Ano ang findings doon sa 125 million na kung saan talaga namang totoo ang sinasabi ni Franz Castro. Lahat tayo naghihintay ng resulta kung saan nga ba ginamit at tama ba ang paggamit, dahil confidential pa yan, meron talagang paglalaanan yan na hindi basta-bastang gagamitin. Bagamat nung Senate hearing, sinabi naman ni BP Sara ginamit daw sa tree planting, di ba? Pagtatanim, yung libreng sakay at kung ano-ano pang sinasabi niya na kung saan common sense lang gagamitin mo, hindi mo naman kailangan maging matalinong tao, hindi mo naman kailangan maging confidential, di ba, kung magtatanim ka lang naman ng halaman. At bukod dyan, nandyan na yung DENR na trabaho nila yan, yung mga tanim-tanim na mga halaman sa area kung saan pwedeng itanim, di ba? At yung libreng sakay, paano mo ngayon yung sasabihin, confidential ba yun guys, libreng sakay? Di ba? Alangan mo isa-isa, nakakapain mo yung sumasakay. Kaya talagang dapat guys, dapat masubpina nga yung dokumento para malaman, dahil kahit anong pilit ni Franz Castro, sila Arlen Brosas, walang linalabas dahil nga confidential daw, sabi nung COA. Kaya sinubpina na para sila mismo makakita kung paano nga ginastos ni BP Sara yung confidential fund at budget ng DepEd. So tayo natin guys kung anong magiging resulta. At ito na nga ba ang mitya guys, para ito ay masampahan ng impeachment case, di ba? Baka mamaya makakitaan ng irregulasyon sa kanyang paggastos sa budget, baka yun ang butas na pwede nilang isampa dito kay BP Sara para makasuhan sa ng impeachment. So narito guys, panoorin muna natin yung mismong hearing dyan sa camera, kung saan ay talagang hinahalungkat itong 125 million budget saka yung OBP at yung DepEd pala guys. Alright, so narito pakinggan muna natin sila Franz Castro. Pasok! Inihayag
Inihayag ng Commission Audit o COA na mayroon na itong audit actions sa isinumiting liquidation reports ng Office of the Vice President at Department of Education kaugnay ng confidential funds ng mga tanggapan noong taong 2022 at 2023. Naisa na ng isang makabayan block solar na maisa publiko ang findings ng COA. Gayunman, ayon sa COA chairperson na si Gamaliel Cordoba, hindi nila ito maaaring gawin dahil confidential nga ang pinaggagamitan ng pondo. Bunsod nito, naghain na ng mosyon si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro upang maipasabina ang findings ng COA. Hindi po pwedeng sabihin dito yung findings, yung report, o yung anumang observations ng COA. Ang mga taong bayan po interesado po dito sa mga confidential funds. Okay? At kung paano ito ginamit. Kung ito ba ay sumunod doon sa guidelines. Okay? Yung joint guidelines. So, may I therefore move, Madam Chair, to subpoena duces tecum be issued to COA for these AOMs or kung meron mang notice of disallowance or suspension issued to the Office of the Vice President and to the Office of the Department of Education. I so move, Madam Chair. 125 million pesos ang natanggap na confidential funds ng OVP noong 2022, bagaman wala ito sa 2022 General Appropriations Act. Samantalang 500 million pesos naman noong taong 2023. Suportado naman ng ilan pang kongresista ang mosyon ni Congresswoman Castro. Mr. Chair, I support the motion of Congresswoman Franz Castro stating and citing the same COA Memorandum Circular. Madam Chair, I'm sorry, pero ka-defer talaga kasi gusto po namin malaman talaga kung ano ang pinagkagastusan dito. And I'm sure very, very curious po ang lahat dito. Kasi nung in-interpolate ko po ito last time, ito talaga yung gusto nating sarhan. Pero come 1 year, hindi pa natin malaman kung saan talaga ginastos. Sa huli, pinagtibay sa House Committee on Appropriations ang mosyon ni Representative Castro na maglabas ng subpoena sa audit reports ng COA kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd. By virtue of the oversight power of the Committee on Appropriations, the motion to issue the subpoena, this is second, requiring COA to submit the audit report of the Office of the Vice President and the Department of Education and the use of the confidential funds for fiscal year 2022-2023. Hearing no objections, the motion is carried. We will ang aming ng posisyon is we will wait for the subpoena and then we will study the matter based on the subpoena that will be issued by the Honorable Committee on Appropriations. Batay naman sa COA na isumite na ang kopya ng accomplishment report ng OVP at DepEd kaugnay ng paggamit ng confidential funds sa Office of the President, Senate President at House Speaker. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang matigas itong itong COA, talaga ayaw talagang ibigay. Kaya nga nararapat lang talaga na isubpoena yan. At dapat malaman natin yan guys, dahil pera natin yan yung mga pinapasahod natin sa mga yan, pera natin yan. At yung ginastos na confidential fund, at hindi lang naman si BP Sara, lahat ng gobyerno, taong gobyerno na nakakaroon ng budget ay dapat talaga busisiin ng maayos dahil pinagpapaguran natin yung tax na yan guys. Yan ang ginagamit ng ating gobyerno. So kaya guys, anong masasabi nyo? Tama ba na ang ginawa nila isubpoena para malaman ng taong bayan itong confidential fund at DepEd, kung tama ba ang kanilang paggastos? Alright guys, ganito lang po. Abangan yung susunod kong vlog. Thank you very much.